O, galing Pangasinan yan. Tibay. Buhay na buhay. Wala na. Pasok ko dito. Wala na Dol, ayaw na talaga. Pasok mo dito, Dol, paatras. Matras na lang. Oo. Ito pala yung issue niya. So, nagpa-fluctuate yung RPM niya up and down. Sumasabay din yung makina. Minsan nagsisiro daw. Tapos, namamatayan na siya. Sabi, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong RPM. Up and down. Okay, balik tayo. Saktong nakarating sa harap ng bahay namin. Ayan, ayaw na mag-start ng sasakyan niya. Grabe. Pero napakabait pa rin. At least nakarating sila. Pagkakakwento nga sa akin dito, 3 times na namatayan eh. At ayun na nga. So dinecide ko na itulak na lang kasi gumagawa na kami ng traffic sa harapan ng bahay namin. So before pa siya pumunta, nag-usap na kami sa chat regarding sa issue niya na nagdi-dip down zero yung RPM niya. And sabi nga niya namamatayan daw siya. Nakailang mekaniko na din daw siya sa Pangasinan pero wala talaga nakaayos. Ang sinasabi lang nila madalas IACB. Kawawa naman si IACB, lagi naman siyang nasisisi. And ayaw naman ni tropa na palit lang ng palit na hindi naman alam yung issue. Dahil namamatay daw yung makina ng sasakyan, so tatlo lang ang suspetsya natin dyan. Air, gas, or spark lang yan. So dun muna tayo sa pinakamadali. Tinanggal ko na kagad tong air filter niya at lininis yung IACB niya. Tinanggal ko na din yung starter niya. Kasi kahit crank wala na din eh. Baka nasira na din tong starter niya sa kakastart. And ayun, working naman yung starter niya. Pero if ever na hindi na umaandar starter niya, meron naman akong extra starter. Next dyan is tinest ko yung fuel delivery niya. Meron naman siyang fuel pressure. Sinubukan ko na din palitan tong high tension wire niya. And ayaw pa rin niya talagang mag-start. And next, tinest namin yung spark at ayun na nga, wala siyang kuryente. So tingin ko, distributor ang issue nito. Kaya nagtawag na ako ng tropa para manghiram ng distributor ng ESI. Para ma-check kung aandar siya gamit ang distributor ng iba. At ayun, dinalaw na nga kami. Buti na lang, eto si Coco, na-encounter na din pala niya tong issue. At ang naging issue is yung ignition coil ng distributor. Pero before yan, nakausap ko na si MJ na hiramin namin yung distributor niya. Para ma-confirm namin na distributor nga ang issue. Kapag umandar yung sasakyan, ibig sabihin, distributor nga ang issue. Right! Let's go! Hiraman ng distri. Yun na nga, umandar siya gamit ang distributor ni MJ. Ayan, at syempre pinatest drive ko muna para ma-check kung nagpa-fluctuate pa rin yung RPM niya gamit ang distributor ni MJ. At habang nag-test drive sila, binuksan ko na tong distributor. By the way, di ko recommended na ikayo magbukas ng distributor nyo. Malakas lang loob namin kasi may extra kaming distributor. Dahil alam na namin na nasa distributor ang issue. Try naman namin yung suggestion ni Coco na palitan ang ignition coil nito. Ready na ako lumabas eh. Ready na yung motor ko eh. Ready na ako lumabas eh. Kala ko nasiraan kayo eh. Ikita na kami. O yan o. Baka na, may nakit kami hindi natin. Kindal. Okay sige. Pasok mo doon. Bibili namin ng pyesa. Ignition coil. Dito naman kami ng SK namin. Nakapakapay na SK. SK Mark dyan. Ay, hello po. Si MJ. Kampa natin yan. Ignition coil lang kailangan namin. Right. Ayos ba, idol? Umanda na ayos? Ayos, idol. Thank you, SK. Thank you. Alright. So pumunta kami na San Fernando. Tumingin kami kay Benson, wala eh. Kay Salas din, wala. Tapos nag-check na din kami kay Ver. Meron siya kaso hindi ka-match. Then buti na lang si SK may alam siyang auto supply na malapit. Kasi alas 4 na. Halos closing time na. Buti na lang meron dito kay Russell Auto Supply. Bumili na din kami ng bagong spark plug tube seal. Kasi nagmamantika ng mga spark plug niya. Linagyan lang nila ng beta gray. So ayan, papalitan ko ng ignition coil. Medyo dahan-dahan ako dito. Ayoko masira tong distributor niya. Paselan ng mga distributor. Huwag niyong pabayaang mabasa or magkaroon ng moist. Di na-andar yan. So yan, na-install ko na yung ignition coil. Pwede na namin tong ibalik. Tulong-tulong pala kami dito. So mas maraming kamay, mas mabilis. And syempre, para matuto ang lahat. Okay.
Nakabox pala tong ESI. So nakaprogram ng pops and bang. Tapos may bakas ng Hudex seat. And parang nakaturbo to before. Kaso ang problema, hindi naka-headers. Ang ibig sabihin lang niyan, hindi tugma yung tune ng box sa sasakyan. Ayan, ayos na. Balik na ayos. Boss. Approve! Okay na eh. Solid tong mga tropa namin kahit busy sila. Sinecheck pa rin nila kami from time to time. Lalo tong si SK tsaka si Coco. At ayun na nga, wrap up na lang. Naputulan pa ng wire tong distributor. Matanda na kasi. Puti na lang pala electrical engineer tong si MJ. Marunong siyang maghinang. Kaso yun na nga, sa sobrang lit ng natitirang wire, hindi na kayang kumapit ng panghinang. So ang ginawa namin, hinila na lang namin yung wire sa loob para doon na lang kami mag-tap. Tapos gawa kami ng daan niya palabas. Wala, last option na talaga namin yun eh. At ito pa, may nakalagay na idle app na nakakonect sa compressor. Sa tingin ko, dahil programmable naman ng box na to, dinisable nila yung IACB error sa box. Dol! Kamusta? Idol, thank you. Nasolve na yung problema ko. Ayos! Thank you. Ingat sa biyahe ha! Thank you, Idol. Sige, ingat Dol! Thank you. Idle! Thank you. Salamat. Ingat! Sige! Idol, thank you. Ingat! Love you, Idol. Thank you. Ingat! So ayun na nga, nakauwi naman silang safe and hindi namatay. So na-resolve na yung issue at ito yung idle niya kinabukasan. In-invite ko pala kayong sumali sa Facebook group namin. Pwede kayong mag-post dito regarding sa issue ng inyong sasakyan. Hindi lang Honda ang welcome dito. Any brand ng sasakyan pwede. Any age and any gender. Everyday dumadagdag yung mga member natin. Ang maganda sa group na to, nagtutulungan kami sa pag-troubleshoot ng mga sasakyan. Pwede din, if kailangan nyo ng advice, mag-post lang din kayo dito. So, sali na. Kung hindi nyo mahanap ang post ko na to, message nyo lang ako, i-send ko sa inyo yung link ng group.